Detention and intelligence funds ay napupunta lamang sa mga pansariling interes nila. Kasama na po ni Sara Duterte na ginagamit lamang para sa panrerektag, harassment at intimidasyon, pambubomba at militarisasyon sa aming mga komunidad. Para po sa Korte Suprema, mga tunay na unconstitutional law ang ipasura nito, katulad na lamang po ng anti-terror law. Kahapon nga lang po ay napalitaan at nalaman ng mga katutubong Mangyan Hiraya ng Occidental Mindoro na naaprubahan po ang kasong isinampas sa kanila ng Peace Land Corporation na gustong kamkamit ang kanilang lupain sa Abra de Ilog. 30 po silang mga katutubong Mangyan Hiraya ang kinasuhan ng gawa-gawang kasong forcible entry and damages sa sarili po nilang lumang ninuno. At kahapon lamang din po ay dalawang mga katutubong magsasaka mula sa Ilocos Norte ang iligal na inaresto ng mga hihinalang elemento ng 102nd Infantry Battalion. Ang kanilang komunidad din po ay matagal nang tumututol sa banta ng Dambuhala at Mapanirang Dam sa kanilang lupang ninuno. Kailangan pong kilalanin ng Korte Suprema na ito po ay hindi usaping teknikalidad lamang. Ito po ay usapin ng katarungan para sa mamamayang Pilipino. At hindi po kaming mga katutubo ang dapat na ikinukulong. Hindi dapat kami ang inaaresto. Hindi dapat kami ang pinapalayas sa aming mga komunidad. Nandiyan po si Sara Duterte. Dapat siyang i-convict. Dapat siyang itakwil sa kanyang pwesto. Siya po at ang mga kasama niya ring mga kurap ang dapat na inaaresto at kinukonvict. Kaya kasabay po ng pagdepensa natin para sa lupang ninuno at karapatan sa sariling pagpapasya. Kasabay po nito ang pagpapanawagan natin at ang ating pag-iib sa kawastuhan ng paglilingkod